Lunes na naman, at tulad ng iba pang mga Lunes na nagdaan sa mga nakalipas na mga linggo, wala itong ipinagkaiba. Muli na naman akong maghahanda para sa isang buong linggong pakikipagsapalaran sa piling ng mahigit 200 mag-aral ng iba't ibang mag-aaral na may iba't iba ring kwento ng buhay. Pagkatapos ng maikling programa upang i-anunsyo ng iba't ibang departamento ang nakamit na parangal sa mga paligsahang dinaluhan at pinanalunan, sabay-sabay naming tutunguhin kasama ng aking advisory class ang aming silid-aralan sa unang palapag sa gusali ng JDV. Doon ang aming kaharian at lugar na tinatahanan. Payak lamang ang maraming pangyayari sa aming klase sa araw-araw na nagdaraan. Kung hindi man aralin sa mga pahina ng aklat ang aming pinag-aralan, sama-sama kaming nakikipagsapalaran upang tuklasin at pag-aralan ang tungkol sa buhay-buhay ng kanilang mga problema sa buhay, sa pamilya, sa mga kaibigan, at maging sa mga napupusuan. At ang tanging pang-aliw na ginagawa ko sa kanila ay ang busugin sila ng maraming katatawanan, punchline, at mga joke, upang kahit sa sansaglit makita nilang masaya ang buhay at may mga dahilan para tumawa at maging maligaya. Halos lahat ng mga mag-aaral ko sa aking klase ay malapit sa akin at in love ako sa kanila. Isang kakaibang uri ng pagmamahal na nasa hangganan ng pagiging nakakatandang kapatid at tapat na kaibigan sa kanila. Kinaibigan ko ang marami sa kanila at sinadya ko iyon sapagkat sa parang iyon ko maaaring mapasok ang buhay at maintindihan ang pagkatao ng ilan sa kanila. Hindi ko lubos na maunawaan kung bakit madalas silang taguriang pasaway. Mga hanay ng mag-aaral na madalas ay ituring ng iba pa nilang mga guro bilang problem student. Mga tinaguriang troublemakers ng taon dahil sa maraming negatibong komento sa kanila. Sinabi mo? Bakit? Nagkabaan ka ba? Oo, Ngunit hindi sa klasiko. Hindi ko kailanman tinitignan ang kapintasang ipinupukol sa kanila bilang isang negatibong persa upang kamuhian ko rin sila. Marahil kung katulad din ako ng iba nilang mga guro, sino pa kaya ang magbumulat sa kanila na kailanman ay hindi sila pasanin sa loob ng eskwelahan? Sino pa ang magpapaunawa sa kanila na sila ay may espesyal na individual at maaaring kapakinabangan ng lipunan sa paglipas ng mga taon? Sila ay mga bata at nangangailangan ng paglingap na hindi nila maramdaman o makita sa kanilang sariling mga tahanan. Marami sa mga mag-aaral sa aking klase, kung hindi man produkto ng broken family, ay walang mga magulang na kumakalinga sa kanila. Mga batang napapabayaan. Alam ko iyan, at nalaman ko iyon nang minsang dinala ko at nagsagawa ng home visit at background check. Doon, namulat ang aking isipan sa masaklap na karanasan ng kabataang ito, bagay na hindi alam ng iba pa nilang mga guro. Ikinalungkot ko ang mga nangyayari sa buhay ng ilan sa aking mga mag-aaral. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Binibining Saibel. Magsiupo na kayong lahat. Salamat po, Binibining Saibel. Sino ang makakapagsabi kung ano ang aklat na binasa natin noong nakaraan? Carla? Magaling. Sino ang kinikilalang ama ng Aldrin? Kapitan Tiago. Si Aldrin ay iniwan ng kanyang ina ng ibang bansa at iniwan sa pangangalaga ng isang malayong kamag-anak. Sinasaktan siya ng pinag-iiwanan sa kanya kaya't lumaya siya at nakikitira ngayon sa mga kaibigan. Pasensya na ako lang para lang ito sa iyo si Kubuti mo para sa iyo ang kasunod. Mag-iingat ito ha. Dito ka lang, inay! Tama ng drama, Aldrin. Maglinis ka na. Ano
Ano to? Ba't ang kalat-kalat dito? Aldrin, gumising ka! Pasensya na po tita, nakatulog po kasi ako dahil sa pagod. Bakit? May ginagawa ka ba? Pasensya po tita. Halika dito, paparusahan kita. Aray ko po tita! Aray! Tama na po tita. Tao po! Ano yun? Pwede po ba ako makatuloy ito kahit na araw lang? Oh, sige pre, pasok ka muna. Upo ka muna dito, pre. Uminom ka muna ng tubig. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Binugbog kasi ako ng tita ko, pre. Ah, ganun ba? Dumito ka muna habang wala ka pang natutuluyan. Salamat, pre. Sige pre. Hello anak, kumusta ka na dyan? Ayos ka lang ba? Ayos lang po, ikaw po ba? O, anong nangyari sa mukha ko? Bakit puro pasayan? Wala lang to. Nadapa lang po ako sa daan kanina. Yan kasi hindi ka nag-iingat. Sige po, Nay. Mag-ingat ka po dyan. Sige na anak, natawag ako ng amo ko. Magaling. Ginawa si Angel yung Maria Clara. Sarah? Napasok ko rin ang buhay ni Sarah na minsan o 2 beses lamang nakapapasok sa eskwela. Nalaman ko sa kanyang ina na siya lamang ang nakatutulong niya sa pag-aalaga sa 4 pang maliliit na kapatid habang sila ay nasa bukid. Naya, alis na po ako. Hindi pwede, pupunta akong bukid. Eh na, ilang araw na po kung hindi pumapasok. Hindi nga kasi pwede, babantayan mo pa kapatid mo. Sige po. Salamat. Sino ang kasintahan ni Maria Clara? Miguel? Si Miguel naman bagsak sa mga major subject niya dahil sa gabi-gabing pagpupuyat sa pagtitinda ng lugaw at kape sa plaza. Ang plaza ang buhay at pinagkukunan niya ng pang-agdong buhay sa piling ng paralisadong ama. Kaya pala hindi siya pumapasok. Sino ang ina ni Christine at Basilio? Jessa? Lalo pang kinurot ng malungkot na kapalaran ni Jessa ang aking damdamin ng mabatid kong 2 buwan siyang buntis sa kanyang lasinggong tiyo. Ang masaklap pa nito, hindi alam ng kanyang mga magulang ang pangmumulestya nito sa kanya. Pinagkunan na niya minsan ng mga halamang ugat si Aling Loring upang wakasan ang buhay ng nasa kanyang sinapupunan, subalit napigil lamang siya ng kanyang kasintahan. Lisa, Oo. pwede mo ba ako masahiin? Sige po, pasok ko. Teka lang po. Teka lang, bakit parang namumutla ka? Nahihilo kasi ako. Sige, upo muna tayo. Ayos ka lang ba, mahal? May sakit ka ba? Kaya nahihilo kasi mahal. Ano yun, mahal?
buntis ako. Ha? Ano? Hindi naman kita ginalaw. Sino yung ama? Inahasa kasi ako ng walang iya kong tuloy. Walang iya ka! Walang iya ka! Papatayin kita! Kaya ka, mabubulok ka sa impyerno! Lahat ng mga pangyayari ito ay hindi lantad sa paningin ng marami sa aking mga kasamahang guro. Isang maling paghuhusga ang walang kabutihang maitutulong sa kanila upang kahit papaano'y malaman nila na kailanman ay hindi sila pasanin at may mabigat na problema dinadala. Ang lahat ng katotohanan na tuklasan ko ay ikinabahala ng aking mulat na pangunawa. Simula noon, tinalikdan ko ang pagtuturo lamang ng aking aralin at sinimulan ko silang turuan ng mga aralin tungkol sa buhay ng mga aralin sa labas ng paaralan at mga karanasan na wala sa mga pahina ng mga aklat. Nagbago ang aking pananaw at doon ko sinimulang iparamdam ang higit na pagmamahal, pag-unawa at pagkalinga sa kanila. Ang tanging kailangan lamang nila ay isang pusong magpaparamdam at magpapaunawa sa kanila na higit pa palang mas mahirap ang mga aralin sa buhay na kinakaharap nila isa sa mga leksyon na agham, English o matematika. Doon ko lubos na unawaan ang kwento ng kanilang buhay sa salat sa pagmamahal. Dito man lamang sa loob ng pangalawa nilang tahanan, maramdaman nilang ang mga problem maker ay maaari namang maging dream maker. Go. Ay, wala pa. Maingin ka. Magandang umaga. 3, go. Teka lang, bakit parang namumutla ka? Nahihilo kasi ako. Sige, upo muna tayo. Pwede bang uyab? Pwede, pero matsupa daan. Basta kayo